Kawawang LaMelo Ball. Mukhang papalapit na ang pagtatapos ng kanyang panahon bilang mukha ng Charlotte Hornets. Sa ilang taon niyang pamumuno, hindi pa rin niya nadadala ang koponan sa playoffs at paulit-ulit pa rin siyang tinatamaan ng injury, isang bagay na tila ikinasasawa na ng front office ng Hornets. Ayon sa lumabas na ulat, may malinaw ng direksyon ang Charlotte. Base sa report ni Mike A. Scotto ng Hoops Hype, tinitingnan na ngayon ng Hornets si rookie sharpshooter Con Knueppel bilang bagong mukha ng franchise. Isang malaking pahayag ito, lalo na't rookie pa lamang ang 20 anyos na si Knueppel. Sa 26 na laro, siya ay may average na 19 na puntos, 5 rebound, 3 assist at shooting na 41% mula sa 3 punto per game. Mga numerong hindi pang ordinaryong rookie. Kaya hindi maiwasang itanong, Rookie of the Year contender nga ba? Kung magagawa ni Knueppel na manatiling healthy at tuluyang pangunahan ang Hornets papasok sa playoffs lalo na kasama sina Miles Bridges at Brandon Miller, malinaw na may matibay na pundasyon ang Charlotte para sa hinaharap. Sa puntong iyon talagang masasabi na karapat-dapat siyang maging bagong mukha ng franchise. Hindi naman may kakaila, magaling si LaMelo Ball, walang duda sa talento, pero ang problema, mga idol, ay ang kanyang katawan. Tulad ngayon, muli na naman siyang may iniindang ankle injury at ito ang paulit-ulit na pumipigil sa kanya para maging consistent na leader ng koponan. Kaya para sa Hornets, mas practical na opsyon ang gamitin si LaMelo sa isang trade. Maaari silang makakuha ng mas maraming assets at role players na pwedeng ipalibot kay Knueppel, isang hakbang na posibleng magbalik sa kanila bilang lehitimong contender sa hinaharap. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Tama ba na ipasa na ng Hornets ang susi ng franchise kay Con Knueppel at itrade na si LaMelo Ball habang may halaga pa? Samantala, nalalapit na ang panahon ni Steve Kerr sa Golden State Warriors. Sa halos isang dekada niyang pagiging head coach, pinangunahan ni Steve Kerr ang Warriors sa isang makasaysayang yugto. Maraming kampeonato, isang dinastiya, at isang estilong binago ang NBA. Pero malinaw ngayon na tapos na ang panahon ng kanilang dynasty at unti-unti nang hindi umuubra ang mga estratehiyang minsang kinatakutan ng buong liga. Sa makabagong NBA na mas pisikal, mas versatile, at mas malalaki ang lineup, nahuhuli na ang Warriors, lalo na sa patuloy na pag-asa nila sa tinatawag na small ball. Ang estilong minsang nagbigay sa kanila ng kalamangan ay siya namang nagiging dahilan ngayon ng kanilang paghihirap, lalo na laban sa mga koponang may lakas sa loob at may tunay na sentro. Kahapon, matapos ang pagkatalo ng Golden State laban sa Portland Trail Blazers na nagdala sa kanila sa 13 panalo at 14 na talo, buong tapang na inako ni Steve Kerr ang responsibilidad. Ayon sa kanya, hindi niya nagagampanan ng maayos ang kanyang trabaho ngayong season, isang bihirang pag-amin mula sa isang championship coach at malinaw na senyales ng matinding pressure sa loob ng organisasyon. So we got to find a way to connect the game. That's my job. I'm not doing my job well this year. We're 13 and 14. We have enough talent to be much better. We're losing all these close games, so I got to find a way to help these guys. Baka panahon na para baguhin ni Steve Kerr ang paggamit niya ng small ball. At higit sa lahat, kailangan na ng Warriors na kumuha ng isang lehitimong sentro para hindi sila patuloy na mahirapan laban sa mas versatile at mas malalaking kalaban sa kasalukuyang NBA. Samantala, lumalabas na kahit dumating na si Luka Doncic, hindi pa rin lubos na naipagkakatiwala ni LeBron James ang pamumuno sa kanya sa pinakakritikal na sandali ng laro. Paano ba naman sa huling segundo ng dikdikan laban sa Phoenix kahapon, isang potensyal na game-tying free throw ang napunta kay LeBron kahit malinaw na si Luka ang mas nasa rhythm sa buong gabi. Matapos ang laro, diretsahang sinabi ni Lakers head coach JJ Redick na mas gusto niyang si Luka ang tumira sa crucial moment na iyon. Ayon kay Redick, dapat si Luka ang kumuha ng free throw sa sitwasyong iyon. Why did LeBron shoot that technical after that? Whose decision is that? After the Brooks attack. So guys were out on the court. We had kind of left. Luka and I talked. I thought Luka was going to shoot it. I walked back. LeBron was at the free throw line. He shot it. I don't know what the dialogue on the court was. Pero iba ang naging pananaw ni LeBron. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang lumapit lang siya sa free throw line at tinanong kung bakit hindi niya kukunin ang tira, lalo na't siya ang leader at veterano sa ganitong klaseng pressure moments. Shit, I just walked into the free throw line. I mean, why wouldn't I? I mean, I've been okay with Luka taking it too. We've both been in pressure situations, but I just took it. I mean, unfortunately, I missed it, but I made up for it. Ipinapakita nito na kahit may bagong superstar ang Lakers, si LeBron pa rin ang may hawak ng tiwala pagdating sa dulo ng laban, lalo na kapag isang maling desisyon lang ang pagitan ng panalo at pagkatalo. At buti na lang, nagawa pa rin ng Lakers na manalo dahil sa 3 sunod na free throw ni LeBron na tuluyang nagselyo ng panalo para sa Los Angeles. Kayo mga idol, para sa inyo, sino ba dapat ang tumira ng technical free throw sa mga importanteng sandali? Si LeBron James ba o si Luka Doncic? FC